Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung paghihina ng mga inahing baboy pagkatapos ng mga anak. So kayo po yung mahilig po sa pangalaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pangkabuhayang pang-agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa ating YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, ito po yung unang vlog natin na andito po tayo sa loob ng ating pong bagong repair na kulungan ng ating mga alagang baboy. So dati po ang bubong po nito ay nipa, pero nung tinamaan tayo ng bagyo, malakas na hangin, sila po yung nasisira at saka nabubulok po mga kaibigan. Kaya pinalitan po natin ng yero. So kapag yero po, ito po yung mas matibay at saka di po ito madaling mabulok. Kaya ito na po ngayon yung ating bagong studio na atin pong paggawa ng vlog dito po sa loob ng ating pig pen. Atin pong pag-uusapan po yung tanong po natin pong subscriber. Ito po ay tungkol po sa panghihina daw ng kanyang inahing baboy pagkatapos mga anak. Nahihirapan pong tumayo, palagi na pong nakahiga, at saka medyo matamlay po yung kanyang inahing baboy. Kadalasan po mga kaibigan, pagkatapos po mga anak yung ating inahing baboy, kapag siya po ay naka-encounter ng panghihina, nahihirapang tumayo, palagi lang nakahiga, at saka di masyadong gumagalaw. Isa pong ibig sabihin yan, siya po ay nagkaroon ng deficiency ng calcium o calcium deficiency. Yung mga inahing baboy kasi kapag sila po ay nagbubuntis, yung kanilang katawan po ay nagkukonsume ng calcium. Importante kasi yung calcium doon po sa mga developing fetus po na mga biik. Yan po ay nagkukontribute sa bone formation ng mga fetus na biik doon po sa loob ng tiyan in the first month of pregnancy natin mga inahing baboy. Kaya nga kapag buntis po yung inahing baboy, dapat ang atin pong ipapakain na feeds niyan ay breeder feeds. Kasi po mayroon na pong nakamix na calcium supplements doon po sa feeds na breeder feeds o kaya gestating feeds na nakadesign para po sa mga nagbubuntis ng mga inahing baboy. Then pwede din kayong magbigay ng mga calcium supplements katulad ng sisical powder, King's Vita Plus, at saka mga supplement po na mayroon pong calcium content. Kapag nanganak yung ating inahing baboy, doon na po papasok yung lactating stage ng ating mga inahin. Ang atin na bang ipapakain sa mga panahon na iyan ay lactating feeds. Nakadesign din po yan doon po sa ating mga inahing baboy, di lang po sa pangpadami ng gatas, kundi yung pagkakaroon din ng balance ng calcium sa katawan ng ating inahing baboy. Kasi nga po, habang dumidede yung mga biik, ay kinukonsumo po nila yung mga calcium na doon po sa galing po sa ating mga inahing baboy na kukuha po nila. Kaya minsan, ng ating mga inahing baboy pagkatapos manganak o habang sila po ay nagpapadede sa loob ng isang buwan, magkakaroon po sila ng calcium deficiency. So ang signs po niyan na sila po nagkaroon ng ganyan ay yung nahihirapang tumayo, kapag nakatayo ay nanginginig yung kailang paa, palaging nakahiga, matamlay, yan po ay mga signs of calcium deficiency. Kapag atin pong naoobserbahan yung ating inahing baboy na ganyan po yung kanyang mga simptomas, pwede po tayong magturok ng DCM na gamot. So ito po yan mga kaibigan, DCM. Ayan po. Ito po yung ating ituturok po doon po sa ating mga inahing baboy kapag sila po ating nakitaan ng sintomas ng calcium deficiency. Dapat talaga ating puturukan ng gamot yung ating mga inahing baboy na may sintomas ng calcium deficiency para hindi po maging malalala yung kanyang kondisyon. Kapag ang kondisyon po ito ay lalala po mga kaibigan, ito po ang dahilan na ang ating inahing baboy po ay manghihina, ayaw nang gumalaw, ayaw nang tumayo, mahihirapang kumain, mahihirapang uminom ng tubig. Kaya ang resulta po yan ay yung ating inahing baboy po ay mamamatay po mga kaibigan. Para po atin pong masave yung ating mga inahing baboy at saka hindi po mag-complicate yung kanyang calcium deficiency, tayo po magturok ng DCM sa ating mga alagang inahing baboy po, and then basahin nyo muna yung label kung ilang ml ang atin pong ibibigay. Kasi po ang gamot na ito ay mayroon pong desired dose. Kung ilang kilo po yung estimated ng ating inahing baboy, yan po yung doses ng ating pong ituturok sa kanila. Di po pwedeng mag-overdose, di po pwedeng mag-underdose. Kasi po, yung epekto ng gamot kapag overdose at saka underdose ay hindi po na epekto ng mas maganda po mga kaibigan. So dapat, basahin muna yung label bago magturok ng DCM sa ating mga alagang inahing baboy po mga kaibigan. So yan po yung ating vlog ngayon at sana naman po ako nakapagbigay sa inyo ng konting kaalaman kung paano gamutin yung mga inahing baboy na nagkakaroon ng calcium deficiency mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood.
Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.